Hi guys, so good evening. I am Francis Andre Israel from BTLead HA2A, and tonight I would like to report my topic, which is planting methods. So before that, I would like to introduce to you my learning objectives, which are: A. Identify the different skills and understanding in plant production. B. Differentiate planting methods based on their suitability for specific crops or environments. And lastly, appreciate the importance of proper planting methods in ensuring successful crop growth and sustainable farming. So let us now begin to my introduction. So planting methods are divided into two main types, which are the direct seeding and the indirect seeding. So ako ra siya ron i-discuss tagsa-tagsa kung unsa ning direct seeding and indirect seeding. So nasa siya mga specific methods for each type, so including the broadcasting, the drilling, and the dibbling. Mo na siya sa direct seeding, and also transplanting for indirect seeding. So the best method depends on the specific plant, its size, and the need for controlled conditions during its early growth stages. Let's start with the direct seeding. So when we say direct seeding, this method is suitable for large seeds or plants that don't thrive when the roots are disturbed during transplanting. So when we say direct seeding, from the word itself, direct, so largo na nimo siya nga i-tanom. So dili na siya mga specific nga mga lugar kung asa nimo siya ipangbutang, like dili na kinahanglan nga mag-transplant pa. Like for example, ang mag-transplant ka na kay kanang container nga na mga yuta, then mga seeds, imo pang tanom dira sa kanang sa container, then manubo, then dira pa nimo siya ibalhin sa imo ginahan kung asa nimo ginahan ibutang ang tanom. So mao na siya ang gitawag nga transplanting. Pero sa direct seeding manggod, like nara siya mga specific nga lugar nga kung asa nimo ginahan siya itanom. Like for example, anang sa farm, like sa kanang mga maisan, kanang mga humayan, ug also kanang sa mga palay, kanang like kinang nana sila yung mga specific nga lugar kung asa nimo sila itanom. So largo na sila, din hantod dira na gud sila permanently dira na sila manubo hantod managko na sila. So mo na siya ang gitawag nga direct seeding. So there are ways of direct seeding. So first, we have the broadcasting. So seeds are scattered or thrown by hand over the soil. So there are instances nga sa direct seeding is pwede ra nimo nga with the use of your hand, pwede ra nimo siya kanang i-scattered or imo ilabay sa largo sa yuta. So no need na kanang mag-transplant ka like what I've said kanina. So mo na siya ang direct seeding sa broadcasting. So next, we have the drilling. So more siya ang seeds are sown in rows using a mechanical planter or a drill to ensure proper spacing and depth. So when we say drilling, like mag-drill ka sa yuta, like with the use of mga mechanical planter, like mga machines nga na mag-drill ka. And also the dibbling. So after nimo mag-drill, so also ang mga seeds dira nimo siya itanom, like ibutan nimo siya sa mga buho kung asa nimo siya gidrill dapit. So didto na siya mga specific nga buho nga adto nimo siya ipamutang tagsa-tagsa, or spread nimo ah, ang mga seeds. So mo na siya. So mo na siya ang three ways of direct seeding: the broadcasting, the drilling, and also the dibbling or heel dropping. Let us now move on to the indirect seeding or the transplanting. So this method is preferred for small seeds or plants that require more controlled conditions and extra care in their initial stages. So kung ang direct seeding mo to siya nga kanang bisag asa ra nimo siya na siya mga specific nga lugars, like largo na siya sa yuta nimo ibutang or sa kanang field. So sa indirect seeding magkinahanglan pa kag transplanting. Kay diri nga mga tanom, ang sa indirect seeding manggod is kanang need pa nimo siya alagaan, kanang imo siya alagaan, like pinakauna pa gud, like imo siya itanom sa container hantod nga motubo siya nga mo siya tagani mo siya mga extra care ingana. So mo na siya ang indirect seeding. Like for example, anang mga tanom like kanang mga
liso sa sili nga na mga liso sa kamatis nga na, so kinahanglan pa nimo siyang i-transplant or ibutang sa container. Kung magbutang sa container ang mga seeds antod manubo sila ginagmay, o kung modago-dago na sila o kaya na nila nga ibutang sila sa kanang field or sa kanang lugar nga kanang wala na container, is kanang makaya na nila nga motubo na sila. So mao na siya ang indirect seeding. So maklaro ra ang kalahian sa indirect seeding ug sa direct seeding. So I guess naklaro naman guro ninyo. So basta mo to siya ang direct seeding is na siya mga specific nga lugar, like dili na siya kinahanglan mag-transplant kay motubo ra sila sa adto sa kanang specific nga lugar nila ikuan. Pero ang indirect seeding is kinahanglan pa ka mag-transplant, like like mga gagmay kay nga mga seeds o mga plant nga required pa nimo siya i-control, and also alagaan nimo siya una pa nimo siya ibutang sa kanang iyang permanent place. There are also ways of indirect seeding. So naman ways of direct seeding, so nasa ways of indirect seeding. So firstly, we have the sow seeds. So in seed beds or containers using a sterile seed starting mix. So mo kung yung ganina no nga ang kanang indirect seeding is kinahanglan pa nimo siya ibutang sa container ang mga liso. So mo na siya. So next is water wisely and maintain consistent moisture to promote germination. So kinahanglan ba siya, kinahanglan imo siya kanang alagaan maayo, like imo siya kanang bubuan, like magmatngog ka kung kanus-an nimo siya kinahanglan bubuan, and mao na siya. So next is provide adequate light and warmth to help the seedlings grow. So of course kinahanglan sila sunlight every morning kay makatabang sa ilaha nga motubo sila og nindot ila pagtubo. So next is thin out seedlings to provide more space for the survivors. So kinahanglan pagud nimo siya nga but nga nimo siya space, kinang dili nimo siya kanang like kung magtanom ka is kinang imo siya i-dikit-dikit, kinahanglan na sila space para in case manubo na sila is na sila kanang lugar, na sila kanang space, like dili mahuot ang kanang ilang mga roots. Next is carefully remove the established seedlings from the seed bed. So after kung manubo na sila, dira na ka mag-transplant, like carefully nimo siya i-remove sa kanang container ug ibutang nimo siya sa permanent place kung asa nimo siya ikuan. And next, the transplant the seedlings into their final location. Mao na siya kung ingon nga dira na nimo ang mag-transplant na ka, like imo siya ibutang kung asa siya ang permanent location. So gently pack soil around the roots and water them well. So mo siya ang mga roots imo like ang roots imo siya ibutang sa kanang like lawom kaayo nga kanang yuta, then also guman nimo transplant, mo na siya nga imo sad siya kanang bubuan dayon, so aron mas mo-grow pa siya og healthy ang iya growth. So mo na siya ang ways of indirect seeding. Now let us proceed to the plant type. So some plants do better with direct sowing or like beans, while others benefit from transplanting tomatoes, peppers. So mo siya ang plant type, like katong like sa direct mga types sa plant, depende ko na siya sa mga seeds nga imo ginahan itanom. Like kung ari kag moingon kag mga sa direct seeding nga mga nga ways sa pagtanom, so also like directly siya sa pagtanom, like mga beans ingana. Like others, like sa indirect, kung ari kag indirect, pwede siya motanom og mga tomatoes, like ako yung ganyan tomatoes, peppers, like kanang mga sili. So mo na siya ang plant type. So seed size, so larger seeds are often better suited for direct sowing, while smaller seeds are typically started indoors. So like what I've said earlier, said nga sa seeds nagdepende siya sa seed size. So kung kanya siya like dagko kay nga mga tubo niya nga seeds, so diri ka sa direct sowing. Kung ari kag mga smaller seeds, typically mag-start ka indoors sa pagtanom, like kinahanglan pa nimo siya
tanom sa container until imo siya i-transplant o ibutang sa permanent niya nga location. So environmental control. So indirect seeding allows for greater control over the early growth environment, which is crucial for delicate seedlings. So sa environmental control kinahanglan gud diri ang sa indirect seeding, like kinahanglan nimo siya nga kanang alagaag pa maayo, i-maintain ang iya kanang ang pag-alaga sa iya kay kanang like crucial kaayo ang pag-alaga ani sa mga indirect seeding, kay if dili nimo siya maatiman, so nay possibility nga mamatay gud ang tanom. So lastly, the labor and resources. So direct seeding can be less labor intense initially, while transplanting requires more upfront preparation and care. In summary to my report, which is the planting method, so we have two types of planting methods, the direct seeding and the indirect seeding. So when you say mo to siya ang direct seeding, it is kanang like specific nga lugar nimo siya ibutang, like pwede rin mo siya kanang ibutang sa bisag asa nga lugar, like dili na ka mag-transplant. So nasa mga ways of direct seeding. Ito siya ang first is the broadcasting, the drilling, and also the dibbling or the heel dropping. And sa indirect seeding is mo to siya ang transplanting. So nasa to siya mga ways kung unsaon pag like atimanon nimo pa maayo, tagaan nimo siya care, like siya crucial in care ang ways sa indirect seeding. And so lastly katong like nasa mga plant type, tong the plant type niya and iya seed size, the environmental control, and lastly is katong the labor and the resources. So that would be all. Thank you and God bless us all.